Bossing, bakit ganon? Laging lobat yung battery ko. Sa una kong pinatingnan yung motor ko, sabi nung unang gumawa, pinaltan daw ng battery. Okay, pinaltan ko ng bagong battery. Makalipas na nga yung 2 o 3 linggo, nalobat na ulit. Pinatingnan ko ulit. Sabi naman ng padalawang tumingin, regulator. So pinaltan na regulator, hindi naman nagbago. Bakit kaya ganun, bossing? Ano kaya ang problema ng motor ko? Okay, mga bossing, so ganyan din ba ang senaryo ng inyong mga motor? Laging lobat. Okay, so baka naman hindi sa battery at hindi sa regulator ang problema ng inyong motor. Okay, eto, bigyan ko kayo ng isang senaryo. Ang motor nyo naka-battery operated ng headlight. Ayan, battery operated ang inyong headlight, LED light bulb. Kaso ang problema, pag gabi, ginagamit sa gabi. Ayan, sa halip na malakas yung ilaw ay sa pahina ng pahina. Parang nauupos na kandila ang inyong mga ilaw. Okay, so eto, tackle natin yan. Pag-usapan natin mga bossing. Ayan, intro muna tayo. Okay, so ayan mga bossing, magandang araw sa inyo. So welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin, so meron lang akong i-discuss about sa voltahe ng battery natin. Okay, so isa rin ba kayo sa mga laging lobat yung unit ng inyong battery? So laging nalolobat ang battery nyo. Ayan, nag-battery operated na kayo ng inyong mga headlight. So bakit nga ba naglolobat lagi ang inyong battery? Okay, so itong i-discuss kong ito isa po pwede nyo pagbasihan. So itong malaking bagay kasi napakarami na natin nagawang ganito. So nagtataka sila bakit nalolobat yung kanilang battery. So ang advice agad ng iba is full wave. Okay, so para sa kalaman po natin, ayan, so pwedeng mag-adjust muna tayo sa mga accessories ng ating mga unit bago tayo mag full wave. Kasi po pwede naman natin i-adjust yung ating battery voltage na hindi malobat, maiwasan natin na wag malobat. So sa isang parts lang na ito. Okay, so itong parts na to, sigurado ko ito, subukan nyo. Malaki ang matitipid ng battery nyo at hindi na kayo maglolobat. Okay, so ayan mga bossing, magandang araw sa inyo. So ito, topic lang natin ngayon, stoplight bulb. Okay, so ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawang stoplight bulb na to? Ayan, so ito yung standard natin na bulb ng ating mga unit, ng ating mga motor. Then ito naman yung ipinalit ko dito sa aking unit na LED light. Yan, LED type na stoplight bulb. So bakit kailangan at mas maganda na naka LED type yung ating mga unit? Yan. So kung hindi pa naka LED type ang iyong mga stoplight bulb, so ito na yung panahon para magpalit ka na stoplight bulb. So ito, papaliwanag ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo ano ang kagandahan, bakit mas maganda kapag naka LED type ang inyong mga stoplight bulb. Lalong-lalo na ito dun sa mga naka battery operated ang inyong mga headlight. Ayan, so gaya na ito. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng LED at doon sa ating stock na bulb. Okay, halogen type na bulb. Okay, so testingin natin mga bossing. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Ayan. So ayan, naikabit ko na yung aking stock na stoplight bulb. Ito yung stock mga bossing. Ayan, so nakakabit na siya. So para malaman natin kung ano yung pagkakaiba ng stock na bulb dun sa ating LED type bulb. Ayan. So i-on natin yung ating susi. Malalaman natin dito sa ating voltmeter. Okay, so start muna natin mga bossing. Ayan. So kung makikita nyo, range ng ating voltahe ng ating voltmeter 12.4, 13. Ayan. Okay. So, 14. So, monitor natin ha. Check natin. Tingnan nyo mabuti yung ating voltahe. So, gamitan natin ng stoplight. Okay. So, kung makikita nyo, from 13, biglang bagsak ng 12.2, 12.6. Ayan. So, bukas ang ating stoplight bulb. Ayan ha. Okay. Ayan. So, balik ulit natin. Stop ulit natin. 13.6, biglang bagsak ng 12.3. Okay. So, halos 0.10 yung nawawala kapag gumagamit tayo ng ating mga preno. Pagka tayo po may preno, gamit yung ating stock na bulb. Okay, so testingin naman natin, kabit naman natin yung ating LED type bulb kung ano yung magiging reading ng ating battery. Ayan, kabit na natin yung ating LED type na bulb.
So pula yung pinili ko at saka yung steady. So hindi siya yung nagbi-blink gaya nung iba na kapag tinry mo nagbi-blink, kasi bawal sa LTO yon. So dapat steady lang siya, saka lang siya ilaw ng lalakas, parang ganito lang. Ayan, makikita nyo gumagana yung stoplight. Okay, so tayo ay naka LED type na ng stoplight bulb. So check naman natin yung reading ng ating battery ha. Okay, so 14, 13.8. So check natin preno natin, boss. Ayan, so kung makikita nyo walang nagbago, the same pa rin ha. So patay pang ilaw natin dyan mga bossing ha. Ayan ha. Okay ha. Ayan, stoplight natin ha. Check nyo ha. Ayan, so walang nagbabago doon sa ating voltahe, parehas lang siya ng paggamit. So ibig sabihin yung konsumo ng ating LED type bulb, compare mo dito sa ating stoplight bulb na stock, so malaki talaga yung diferensya, kasi naglalaro siya ng halos sa ayun, 13, yung kanina from 14 volts nagiging 12.2, 12.3. so patay pa yung mga ilaw natin. Ano pa pagka nagbuhay tayo ng ilaw? Ayan, so yung ilaw ko, yung headlight ko, naka LED na rin yan mga bossing. So ina-advise ko talaga na kapag nagpalit ng LED na headlight or nag-battery operated ng mga ilaw, so pati yung stoplight bulb papalitan nyo mga bossing. LED type yung ipapalit po ninyo para yung konsumo ng battery natin hindi po nasasalang-alang, kasi once stock pa rin yung ating stoplight bulb tapos naka LED lights kayo ng inyong headlight, so doon po mapasok yung sinasabi nila bakit naglo-low-bat pag nagba-battery operated. So sa halip na nangyayari tumaas ang voltahe habang nananakbo, ang nangyayari kapag buhay na yung inyong headlight sa gabi, sa halip na lumakas yung karga ay hindi, sa paubos ng paubos ang karga, kaya naglo-low-bat. So ito kung mapapansin nyo, ayan buhay yung ating headlight. Ayan buhay ang headlight natin mga bossing. Ayan, so buhay ang headlight natin. Kung mapapansin nyo, reading ng battery natin halos walang nagbabago. Ayan, pero kapag tayo ay naka stock na stoplight bulb, ulitin natin mga bossing ha. Okay, so ayan, ginamit ko na ulit yung stock. Okay, ayan ha, naka LED tayo ha, LED. Pero pagka stoplight natin, boom, papansin nyo ang lakas bumawas. Ayan o, ang lakas bumawas ng ating stoplight bulb na stock compare natin doon sa ating LED. So yan yung isa sa dahilan kung bakit mas maganda na palitan nyo ang inyong mga LED ng ang inyong mga stoplight bulb ng LED bulb. Okay, so ayan, kung gusto nyo rin ng gantong LED type na bulb, ayan, so ito maganda. Ang tagal ko na nitong ginagamit mga bossing ha. Napakatipid dito sa battery. At maganda rin yung visibility nito kasi red type din itong ating LED type. Andyan lang yan sa ating yellow basket mga bossing. Check out mo na lang yan mga boss, hindi ka na maghahanap. Okay, okay, so ayan lang mga bossing. Sana ay meron naman po kayo napulot sa atin about sa ating bulb, kung bakit mas mahalaga na mapalitan natin ang LED yung ating mga tail light bulb. Okay, so ayun lang mga bossing. Thank you, maraming salamat. God bless.